Ilan nga ba yung tiles na mapupunta dito sa gagawin nating isang unit na to? Ilan nga ba? At ano nga ba yung formula na gagamitin natin? Yan ang kailangan natin malaman. Pag nakuha mo yung area na yan, ano nga ba yung kailangan nating divider para makuha natin kung ilang piraso na tiles ang kakailangan na natin sa 36.114 square meter. Paano mo malalaman na ang tiles na to ay may total area na ganito, ganyan? So bawat sulok ng building na to, hindi mo masasabi na 100% na ito po ay eskwalado. So minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon din ng pagkakaiba. Unang araw dito sa Bayambong Nueva Vizcaya project natin. Ito yung mga kulay na napakasarap sa mata. Hindi siya nakakahumay, hindi siya masakit sa mata. Yun lang naman yung lagi nating mini-maintain sa mga site. Gandang umaga. Ako si Android 17. Yan. So, kompleto na yung mga tropa. Mag-meeting tayo sa ulit. Toolbox muna bago tayo magde-deploy ng tropa. Hey boys, diba mag-Christmas program na tayo. Gusto ko lang malaman kung gusto nyo magkaroon ng exchange gift. Yes. Ay? Exchange gift. Okay, so bunutan. Pa. Bunot kan, pa. Okay. Anda kaya. Isa-isa lang. Pakita nyo na isa lang. May isa. Ayan, huwag nyo ipapakita. Okay, so let us pray. Justify God, papasalamat po kami sa pagkakataon na to. So umagang ito, Lord God, salamat po Lord God dahil ikaw po yung naging reason kung bakit kami nandito ngayon, Lord God. Bigyan mo po kami ng kalakasan sa pang-araw-araw at bigyan mo po kami ng kulang blessings, Lord God, para sa aming mga pamilya, sa aming pangangailangan, hindi lamang po sa aming physical na pangatawan, kundi sa aming mga financial needs, Lord God. Lord God, i-provide mo po sana ito, Lord God, at sana po itong mga darating na mga activities namin, Lord God. I-provide mo po kung ano po yung mga pangangailangan namin. Salamat sa lahat-lahat at binabalik namin ang kabutihan ng iyong pagmamahal. Okay. So tara, punta muna tayo ng office. Mamaya mag-site tayo. Pa-finalize lang ako sa group na po. Gamit natin si Paul habang nililinisan si Raven. Ayan, galing na Wilcon kahapon. Sobrang dungis. Halos 8 hours na. Ay hindi, parang 7 hours ata na kuha namin kahapon. Traffic, pabalik tsaka papunta. Nangyari dito? Nandyan? Wala kang lagayan yung ano mo. Na? Laptop mo. Finalize lang tayo ng code para sa may lamot project natin. May bisita ako. Ayun na. Binayaran na ni misis mo. 2,000. Salamat kuya. 2,000. May tubo. Hi ma'am. Ba't ganyan yung mata mo? Naiyak ko siya. Oh, hindi. Tawag dito yung December 14 natin nung Naka-ready na. Ayan na, misis ni Sir Boy P. Tsaka ni Sir JM. Ayan, shoutout kay Boy First Time. So ito galing kay Boy First Time. Ayan, natin. Kailangan pa isa pa. Isa pa daw. Sabi ni Inspectora, dalawa pa daw. Ay, isa pa. Lagay natin to kay Raven, syempre. Ayan. Diba? Pang kay Raven.
Ayan o, ulam natin. Makai blood. So, kakatapos natin kumain. Diretso na tayo sa Bayombong sa may nag-start na project natin. Tara, gamit natin si Ray-Ban. Dito na tayo. Yan yung bago nating proyekto. Ito, napalabas ko na nung last vlog natin. No? Ito na tayo. Okay, unang araw dito sa Bayombong Nalaliskaya project natin. Ayan. So, dito yung mga tropa. Bali, ito yung first day natin dito. Tapat lang natin, ayan o, BRH. So, ang kagandahan niya, kumbaga naiayos na natin lahat dito. Kumbaga mag-i-start na tayo, tiling work na. May nagsasalandra na dito. Yung buhangin natin. Mga tiles natin kaya from floor center. So, buha yung semento, tapos yung tiles. So, ito tayo. Ito yung mga susunod pa namin gagawin. Siyempre itong bungad. Pero unahin muna namin yung pinakamataas na part o kaya dun sa may kailangan lagyan. Pero sa mga CR natin, so meron na rin para sa floor. 30 by 60 tapos 30 by 30. Si Foreman. Si Ronnie. Yung ating lead man dito. So yung mga buhangin natin. Si Pogi. Okay. So ito yung pinaka-last na gagawin natin. Unahin muna natin itong bungad. Ito. Si Frank. Ito. Tsaka itong isa. Si Jojo. Ayan. So ito na, ready na. Nakapag-layout na sila. So ngayon, ayan, maghahalo na para makapag-start na mga kamusta na. Bali, ito yung sisimulan na natin i-tiles mga kamusta na. So yung taas, ayan, yung TNB dyan. Ito, maghanap pa tayo ng wood planks na ito. Kasi sabi ni Madam, lalagyan na rin natin to ng wood planks. Actually ito, nagat na natin to na ganito. Pero magsasuggest pa ako kay Madam na kailangan nating dagdagan ng pwersa. Kasi yun nga, medyo gumagalaw. Pero kahit na hindi tayo may gawa niya, bago natin ilalagay yung kumaga pinaka planks niya, dapat masecure muna. Ito ay tatiles pa natin. 2 rooms tapos yung TNT. Baka nyo na lang to mga kamusta, no? At ano pa yung mga gagawin namin. So, lalagyan pa natin to ng railing. Yan, gabay nya hanggang dun sa dulo. Medyo mahaba-haba yan. At dito naman yung tiles nya. Pero syempre mas mataas yung nasa loob. Ito kasi paupahan to. Pero yung pinaka main house ni Madam, ayun, yung pinaka dulong unit. So yun yung isang gagawin dito. So ayan, bigyan ko kayo ng konting tip at pamamaraan sa pagtatiles natin para dun sa ating mga bahay. Ano nga ba yung mga kailangan nating gawin? Ano nga ba yung mga kailangan nating kumbaga susundin na proseso para hindi tayo nauulit, hindi tayo nagkakaroon ng problema sa pagtatiles ng mga bahay natin. Okay? So, either ito ay commercial o kaya naman residential. So, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng floor area para sa may tiles insulation natin at isahin tayo kung ilan yung tiles
na mapupunta sa bawat area na ginagawa natin. Ngayon, pag-uusapan natin yan. Gamit ang 60 by 60 na tiles, magkano nga ba at ano nga ba yung formula para masukat natin at makuha natin kung ilang piraso ang mapupunta sa isang bahay o kaya naman ito ay paupahan o kaya tinatawag nating commercial o kaya naman residential. So ano nga ba yung mga kailangan nating malaman pagdating sa pagkukuha ng sukat at kung ilang piraso ng tiles ang mapupunta sa ating bahay. Share natin ang idea na to para sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakakaalam. Marami tayong pwedeng paraan para matuto, pero dito sa video na to, share natin kahit nasa simpleng bagay lamang. Ilan nga ba yung tiles na mapupunta dito sa gagawin nating isang unit na to para dito sa area na to? Ilan nga ba at ano nga ba yung formula na gagamitin natin? Yan ang kailangan natin malaman ngayon. Dito sa part na to mga kamusta, kukunin natin yung floor area ng unit na to at gagamit tayo ng 60 by 60 na tile. Ito yung napili nila madam. So 60 by 60. Ano nga ba yung mga kailangan natin malaman para alam nyo kung ilang pirasong tiles ang mapupunta sa isang unit, isang kwarto, isang bahay o kahit saan ka magta-tiles. Unahin muna natin kunin yung area nito. Paano nga ba natin kinukuha? Kahit na may maliit na ganito na area, tsaka yung kabuuan nito. Ano nga ba yung sekreto at madaling paraan niya? Kumuha ako ng isang sketch pad o kaya site evaluation natin para ipapakita ko sa inyo. Ang ginagawa natin dyan, dinodrawing muna natin. Sketch natin kung ano yung itsura ng unit na gagawin natin. Siyempre, gagawa tayo ng isang box. Yan. Tapos, isang area na to. Tapos, siyempre, mayroon siyang TNB. Yan. Ang pag-uusapan lang natin dito is yung floor area. O kaya naman, itong part lang na to, maliban dito sa TNB. Ito po yung CR. Ito siya. So, ito may tiles na siya para sa wall. Meron na rin siya sa floor. Ngayon, dito naman tayo. Gagamit tayo ng 60 by 60 na tiles. Ayan, pasensya na. Wala tayong sandalan eh. So, 60 by 60. Siyempre, ang kailangan natin dyan, gagamit tayo ng metro. O kaya naman, laser distance meter. So, ang kukunin lang natin dito, kung napapansin nyo yan, nakasagad yan, mga kamusta. So, ibig sabihin, dito tayo mag-i-start, papunta dun sa kabilang wall. Tapos, dito naman sa kabila, dito sa part na to, papunta dun sa kabilang wall. O, bakit nga ba? Hindi natin kukunin ba to? O kukunin natin? Kukunin po natin yan. Ngayon, ang gagawin lang muna natin dito, ay kailangan mong makuha yung area nitong part o yung sukat nitong part na to, tapos yung sukat dito sa part na ito. Ngayon, ang gagawin lang natin, syempre susukatin muna natin yan. Dito sa may wall na to, mga kamusta, gamit tong laser distance meter natin, kung nakikita nyo yung part na yon, ewan ko kung nakikita ng camera, yun, yung kulay red na yun. Yan. So, may sukat siya na 5.407 dito sa part na to. 5.407. Tapos, kukunin natin yung sukat dito. So, kung may existing na column siya, o kaya naman naka-offset na columns, okay lang ho yan, mga kamusta, no? So, kahit na wag mo na sukatin yung part na yan, ang importante, kunin mo yung wall-to-wall natin hanggang dun sa part na yon. So, ngayon, pindutin lang natin to. Ayun, may kulay red na dun sa part na yon. So, dun sa kabilang wall na yan, mayroon siyang sukat na 5.664. Ngayon, paano naman dito sa part na to? Para hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng area niyan, mga kamusta, ang kukunin nyo muna dito, syempre, kukunin natin yung sukat nito. Ayan, magbe-base tayo dyan sa wall na yan, tapos papunta dun sa kabilang wall. So, may sukat siya na 1.516. Itong part na to. 1.516. And then, wala dito sa wall na to, kukunin natin yung sukat up to doon. Sukatin natin. Meron siyang sukat na 3 point. Ito sa part na yan. 3.621. So, yun. Meron na yung bawat label ng area o kaya nakakailanganin natin para ma-compute natin yung total area ng unit na to. So, ano nga ba yung gagawin lang natin dyan?
Kukumputin lang natin to mga kamusta, no? So ipapakita natin yung kung paano siya kumputin. So number 1 dyan, ito yung kailangan mo malaman. Tapos number 2, ito yung kailangan mo malaman. So lalagyan natin ng label A at saka B. So kailangan natin makuha yung A, tapos kailangan mo makuha yung B. So ano nga ba yung gagawin natin? Ganito lang yan. Kukumputin natin para makita ninyo. Yan. Manual tayo ngayon mga kamusta na. Manual computation tayo para mas malinaw at paintindihan ng bawat isa. So ngayon, ang gagawin lang natin ay yung letter A. So kung saan, ang given natin dyan, 1.16, ayun yun, multiply by 3.621. So yan po yung area niya. 5.489. Pupunta tayo dito sa may B naman natin. So kailangan natin malaman yung B. So ito yung given, tapos ito yung, o kaya ito yung pinaka width niya, tapos ito yung pinaka length niya. Bibigay ko sa inyo yung formula mamaya para makuha natin na maigi. Yan ang gagawin natin, 5.407 multiplied by 5.664 equivalent to ay 30.625. Nakuha na natin yan. Ngayon, yung area na yan mga kamusta, ito po ay may solution na length times width. So equivalent to area. So ngayon, ito yung length, ito yung width. Yun lang yung kailangan nyo na solusyon. Ito lamang po. So length times width lamang po kapag ka-floor ang kailangan nyo malaman, o kaya floor area para sa tiles installation. So ngayon, yung floor area na yan, ito na po siya. Itong dalawa na to. So ngayon, ang gagawin natin, i-add lang natin yan. 5.489 plus 30.625. 30.625 plus 5.489. So ngayon, may equivalent na 36.114 square meter ang total na area nitong isang unit na to. So yun lamang po, yun na yung magiging area natin na kung saan pag nakuha mo yung area na yan, ano nga ba yung kailangan nating divider para makuha natin kung ilang piraso na tiles ang kakailangan na natin sa 36.114 square meter. So ano nga ba yung kailangan nating divider? So paano mo malalaman na ang tiles na to ay may total area na ganito, ganyan? So ngayon, kailangan lang natin siyang sukatin. So eto, may sukat siya na 0.6 times 0.6 equivalent to 0.36 square meter. Yan. So 0.36 lang pala ang kailangan mong maging divider para makuha mo kung ilang pirasong tiles na 60 by 60 ang ilalagay mo dito sa isang unit na to. Ngayon, ang gagawin natin, 36.114 divide by, total muna natin yan, divided by 0.36. So meron tayong, okay, lagay muna natin dito, meron tayong total of tiles na kakailanganin. Ayan, total tiles, ayan, is equal to 100. Dapat yan 101 na mga kamusta, no? 1.316. So ngayon, i-round off mo yan, magiging 101 pieces na ho ang kailangan nating tiles para dito sa isang area na to. Bakit nga ba 101? Hindi ka makakabili ng 0.316 mga kamusta, no? So hindi ka makakabili nun. So 101 pieces ang kakailanganin nating tiles para dito sa isang unit na to. Ngayon, paano kung may nabitak? Paano kung may kailangan i-adjust? Ang ginagawa natin dyan, dinadagdagan natin o additional na 5%. So ibig sabihin, kung may 5% ho yan mga kamusta, kung kukunin natin, so 101 plus 5% is equivalent to meron tayong idadagdag na plus 7 pieces. A total of 108 pieces ang mapupunta sa isang unit na to. So bakit kailangan nating mag-adjust ng tiles mga kamusta?
Kasi ito yung kailangan nating malaman. So bawat sulok ng building na to, hindi mo masasabi na 100% na ito po ay eskwalado. So minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon din ng pagkakaiba. So ngayon, ang ginagawa natin dyan, nag-a-adjust tayo ng tiles ng mga ilang percent lamang po. Isipin natin maigi yun. Paano kung ito ay nabitak kasi syempre kailangan mong ayusin. O kaya naman, meron tayong mga tiles na mga maliliit na bungi. So kailangan i-consider po natin yan. Although pwede natin siya ipalit, pero it takes time kamusta para ipalit mo yan. Lalo-lalo na kapag sinasabi nila, ipalit mo yung item and then papalitan ng pera. Kundi, ipalit mo ng ibang item. Yun po yung kalakaran dito sa atin, mga kamusta, no? Para hindi ka nahihirapan at siguradong hindi mali yung gagawin mong computation. Okay? So, sa mga susunod na araw, share din natin kung magkano ang magiging costing pagdating sa tiles installation para sa floor at saka sa TNB. So, yan yung pakakabangan natin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, lagi nyo lamang po abangan yung mga video natin para kahit napapano makapag-share tayo ng konting idea. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. At yan, tapusin natin itong video na to para sa mga ibang projects natin, i-share ko rin sa inyo. Paano kung mas malaki yung mga area o kaya naman mas malaki yung tiles, mas maliit yung tiles, i-share din na ho natin yan kung ano yung mga solusyon na gagamitin natin. So dito sa kabilang unit, halos parehas sila dun sa kabila, mga kamusta na. So pati bintana, maliban lang dito, syempre wala na yung bintana dito. Itong part lang na to. Merienda muna tayo. Makuha tayo ng merienda para may lakas yung road. So tara, pupunta tayo sa dati nating proyekto. So ayan, no? Ayan, nahuhulog nga. Ayan, papalis ni Lamada yung palitada sa taas. Tara, muna tayo sa project. Dito tayo sa dati nating proyekto. Hi, hello ma'am. So, chinek lang natin. Ito, naayos na natin. Ito naka-multipoint to. Kagandahan niya, pag multipoint, pwedeng ayusin dito. Tapos doon. Ito, kagandahan niya, may remote na rin siya. Kaya kahit hindi mo nagalaw, gamitin. So, sinaglit lang naman natin to para makita lang kung ano pa yung mga kailangan ayusin. So, ayan, okay naman na. Yun, yung project natin. Kikita dito. Punta tayo doon. Tapos, 5 project natin. Dito na tayo. Update tayo. Rojas number 5. Ayan na, itatalis na tayo dito sa terrace. Ay, garage pala, I mean, sorry, no. And then dito naman, naglagay kami ng para sa may wall lamp natin. So, sabi ko, wala kasi naabang dito. Ngayon, ayan, napalitadahan na dati yan nung dumating tayo. Pero chinek ko muna yung palitada kung kumbaga manipis o kaya naman makapal. Pero chinek ko naman makapal, so pwede pa naman namin tiktikan. So hindi kasi po pwede mga kamusta na maglalagay tayo ng isang pipe na kumbaga yung purong buhos pa lang, no? So hindi kasi advisable na ang poste matitiktikan. Yan ay palitada pa lang po yan. So ibig sabihin yung tapping na yan, no?
Kaya hinayaan ko siya na pinatiktikan and then naglagay tayo ng abang niyan. Kasi inaalala ko, wala palang abang yan. Kagaya nun, nilagay din namin yung para sa may CCTV niya. So ayan o, pipe yan hanggang doon sa may pinaka-pan natin, full box natin. And then dito, ito na yung tiles niya. Ayan. So medyo kanyan, matte. O ibig sabihin magaspang. Pero dito, iba yung ilalagay natin. Kasi syempre, rampahan yan. Pagka tiles na ilalagay mo, hindi na makakaakyat yung sasakyan. At yun yung pre-nogram natin dyan. So sa ngayon, pasok tayo dito sa loob. Ayan, daming backup na compressor ha. Ayan yun, inaayos na rin nila Papa. Hindi kayo mag-ilaw. So bali dito, ayan o, halos tapos na yun nasa taas. Lalagyan na lang yun nasa ilalim mga kamastana. At sabay-sabay na ho yan na matatapos ka agad. Bali dito naman yung retouch ng mga pintuan natin. Ayan. And then dito, ayan o, naikabit na rin pala namin yung galing sa Wilcon. So ito yung sinadya ko kahapon na kahit na traffic kinuha natin yan. Okay. So sa taas, halos tinatapos lang naman na yung mga pintuan. Ito na yung susunod namin. Kamusta na? So halos okay na dito lahat. And then dito sa side, magbubuhos na rin kami dito. Dito kasi kanina umuulan, kaya hindi kami nakapagbuhos. Excuse nga Robs. Yan. Kaya hindi kami nakapagbuhos. Kumbaga naka-ready na to. Bubuhusan na lang to. Kaso nga lang, sabi ko nga umulan kasi. Sabi ko para hindi magkasakit yung tropa, hindi mo na natin tinuloy. Naka-ready na yun, naka-compact na yun. Yan, hanggang doon. So bubuhusan na lang ho natin to para dito sa may perimeter natin. Then ayos na. May mga konting retouches lang naman na tayo, kagaya yan yung pipe. Tapos dito naalis na rin yung tungtungan. At dito may natitira pa kasi mayroon pa kaming i-retouch na maliit. Ito, pinapalitadaan ko na rin. Ngayon, pamasilyahan ko na rin. So dito, yung level lang naman na yung gagawin namin. Kaya nga pinapasecure ko muna lahat. Kagaya nyan, hindi kasi napalitadahan yung mga yan dati. Pero sabi ko, para naman maayos lahat. Ganda na, ganda ng kulay. Ito yung mga kulay na kumbaga napakasarap sa mata. Hindi siya nakakahumay, hindi siya masakit sa mata. So ayun lang naman yung lagi nating mini-maintain sa mga site. Hindi yung kumbaga kami kasi pagka kunwari gusto ni client ganito yung kulay. So kami nagtitimpla na ho kami. Ang ginagawa namin dyan, kung may konting adjustment, ina-adjust pa ko namin para ma-meet natin yung ganda. Syempre yung tinatawag natin na babagay naman siya. Hindi yung nag-put up ka ng isang kulay, yun na yun. Hindi po pwede yun. So dapat yan, alam mo rin kung paano mag-adjust ng kulay. Saan based dun sa may mga design nyo natin, kagaya nyan. Meron tayong wood accent na PVC ceiling. Napakaganda niyang tingnan, no? Balance na balance kumbaga. Napakaganda ng lugar, no? Ang ganda pala ng view. Okay, so tara at uwi na rin tayo. Nakauwi na nga tayo. Dito na rin yung mga tropa. So kita-kita tayo bukas mga kamusta, no? At bagong vlog. Kape muna tayo ngayon. Mamaya pupunta na ako sa office. God bless po. Ingat po kayo lahat. Bye!